walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Ito, kararating ko lang galing eskwelahan. Buti hindi ako inabutan ng ulan. Grabe. Ang lakas ng kulog, nakakaloka. So kahapon din, lakas din ng ulan eh. So ito nga, syempre marami tayong pagchichikahan ngayon na bonggang-bongga na talaga naman, oh my God, nakakaloka. Una, syempre, dalawang Pinay ang lumalaban sa international pageant mula sa ating di ba? Isa sa Binibining Pilipinas at isa sa Miss Universe Philippines. Ito nga ay si Ana Valencia at saka si Michelle Marquez D. So parehas sila ng date nyata. Mauuna nyata si Michelle D. Conte tapos kinabukasan naman yung kay Ana Valencia. Or kung hindi ako nagkakamali, ganon. Or mauuna nyata. Basta magkasunod sila. So syempre, excited tayo after Nicole Borromeo na third place sa Miss International. So si Ana Valencia from Binibining Pilipinas, nakita naman natin na umariba na siya doon sa Albania. Kung pag-uusapan natin yung styling ni Ana Valencia, wala akong masabi kay Ana Valencia. Panalo ang styling. Maganda ang eksena na ipinapakita at well-prepared ang lola mo. So kahapon nga nagpakitang gilas na si Ana Valencia sa kanilang bikini competition, di ba? Nakita naman natin yung bikini event nila. Panalo ang eksena ni Ana Valencia. Talaga naman yung swimsuit niya, talagang masasabi ko naman, reveal ng lola mo. At talagang grabe, all the way. Kaya lang, nung unang round, nakakuha siya ng mataas na score. Pero yung match na, ayun nga, so nag-rematch silang dalawa ni Brazil kasi nag-tie sila pareho. So pinarampa uli sila. In fairness naman kay Brazil, maganda naman din yung rampa ni Brazil, maganda din yung katawan. So siya ang nanalo ng Miss Bikini. Tapos first runner-up naman si Miss Philippines. So mag-agree ba ako na naging first runner-up siya? Sa akin okay lang. Maganda yung pinakita niya at in fairness, malayo na yung narating niya bilang isang first runner-up doon sa Miss Bikini. Tulad din ng sinabi ko, mas maganda kung nagra-runners up ka dyan more than doon sa ikaw yung nagta-title sa mga event nila. Kasi experience natin last year na si Chelsea Fernandez, di ba, nag-title sa event pero ang ending ay hindi siya napasama sa top 5, di ba? Kung tutuusin sa head-to-head challenge, dapat nga okay na yun eh. Kaya lang, hindi tayo sinuwerte. At saka si Maureen Montaigne na rin, di ba, nag-reveal na sinasabi niya, mostly daw talaga na nagta-title sa event ay hindi napapasama sa top 5 or hindi na nanalo ng corona. And then, ayun nga, yung sinabi ni Maureen Montaigne noon na parang much better talaga na mag-runners up ka. Kasi siya, puro runners up siya. Parati siyang first runner up. At least nag-title siya ng coronation night, di ba? Kung ako, okay na ako doon. But in fairness naman kay Ana Valencia, ako para sa akin si Ana, magta-title to dito. Ang ganda ni Ana Valencia. So, pag nagkataon, ito yung ikatlong corona natin sa Miss Globe. Madalas tayo dito na runners up, pero nung last year nga, kulang na nga lang mag-back to back tayo. Ang ganda din ng performance nun ni Chelsea Fernandez eh. Kaya lang syempre, siguro ayaw nila ng back to back win or gusto talaga nila na parang every year iba-iba yung nanalo. Saka in fairness naman sa Miss Globe, lagi tayo talaga napapasama sa top 5 dyan. So, ito lang nakaraang taon na medyo hindi tayo pinalat. But this year, nasisiguro ko papalo to si Ana Valencia sa top 5 sa ganda ni Ana Valencia. Parang feeling ko kaya niya mag-title dito ng Miss Globe. Ayun lang yung nararamdaman ko. But let's see sa performance na ipapakita niya in the future. But good luck kay Ana Valencia. I'm so happy. So abangan natin. Maganda rin yung styling niya. Talagang well-prepared talaga. Ang gandang binibini. Sabi ko nga, panalo dito si Ana Valencia. And then sa Miss Universe naman, syempre si Michelle D, isa din to sa mga masasabi ko strongest candidate dito sa Miss Universe. At nakita naman natin yung mga ganap ni Michelle D, talagang pumapalo talaga ang eksena niya.
from, tawag dito, mga from day 1 hanggang yesterday. Diyos ko, pasabog talaga sa outfit. Wala na akong masabi kay Michelle D. Yesterday talaga, sabi ko nga ito na talaga yung wow, 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 wow. Sobrang napapawaw na lang ako kay Michelle D ng todo-todo. Kumbaga parang grabe, ang ganda ng planning ni Michelle D dito talaga sa competition ng Miss Universe. In fairness kay Michelle D, from day 1 until yesterday talagang pasabog. Pero mas bongga yung yesterday kasi dito nakasama niya yung mga ilang matitinik na mga Latinas katulad ni Peru, na si Peru na maloka-loka sa kanya at parang hindi sila naging close ni Peru kasi wala silang video, wala silang photos, di ba? Parang nakita mo na na-imbier na sa kanya si Peru ng bonggang-bongga. Either Venezuela, hindi rin masyado dumikit kay Michelle D. Pero natuwa naman ako kasi si Miss Colombia, in fairness naman kay Miss Colombia, talagang dinikitan siya ni Michelle D dahil siguro gusto siya ni Michelle D. Parang feeling ko kasi si Michelle D, dumidikit siya sa mga alam niya na, alam mo yon, yung maganda yung vibes, parang ganon, yung alam niya na maganda yung personality. Katulad ni Colombia, siguro nagandahan siya sa personality nito. Kilala natin si Michelle D, hindi to basta-basta dumidikit talaga eh. Pero yon, nag-click pa silang dalawa ni Colombia at saka si Brazil, okay sila ni Brazil. So, si Puerto Rico, saka si Venezuela, parang feeling ko, hindi. Kasi wala silang photoshoot together. Sa maghapon na magkasama sila, hindi nga sila nag-TikTok or hindi sila nakagawa ng kahit ano na para ipakita sa social media. But we don't know, di ba? So, yon. So, parang feeling ko, hindi talaga sila lumapit kay Michelle D. And then, sa swimsuit, di ba? Kasi nagpunta sila doon for surfing. Nakita naman natin yung damit ni Michelle D na pinusuot sa kanyang swimsuit. Grabe, ang ganda. Pareha sila ni Puerto Rico, pero color green yung kay Puerto Rico, kay Philippines color black. Sabi ko sa iyo, dito ko napansin na talagang ang pinipeg ni Michelle D is Miriam Kiambao or Janine Togonon moment. Hindi naman niya pinipeg na parang gusto niyang gayahin. Pero kasi ka-prototype niya yung body, yung skin tone. So parang nahihilera talaga siya doon. Miriam Kiambao at Janine Togonon na pinagsama na Nina Richie Alagao. Ganon! Di ba? Kasi iba eh. Iba talaga yung eksena ni Michelle D. Aminin natin o hindi, mapapawaw ka sa kanya sa mga ipinapakita niya dito. So siguro, hindi ko na lang kapag hindi ko na lang maintindihan yung kung sino yung magko-comment pa ng negative sa kanya sa ipinakita niya. Maaaring wala tayong kasiguraduhan kung siya nga ang mananalo dito na Miss Universe, pero sapat na magtiwala tayo kay Michelle D sa mga pinapakita niya dito day by day sa competition ng Miss Universe. At walang question yun para sa akin. Kumbaga parang lahat kung titignan mo, plakado yung galawan ni Michelle D. From day 1, nakaplano talaga siya kung ano yung mga susuotin niya, kung ano yung gagawin niyang styling, and then nakita naman natin. So, yung iba siguro hindi talaga siya nagugustuhan, pero wala naman na tayong magagawa dun eh. But ako kasi parang destiny na lang ang magsasabi kay Michelle D na siya ang mananalo dito eh. Kasi kung akong tatanungin mo talaga sa mga nakikita kong galawan, kaya ni Michelle D manalo dito. Kaya niya mag-runners up, kaya niya tumungtong sa top 5, sa top 3, either title, kaya niya. Maninaw sa akin yun. Plus kasi isama mo pa yung advocacy niya, isama mo pa siguro yung performance na gagawin niya for the preliminary competition, and I think total package ang nakikita ko kay Michelle D. And let's see, di ba? Malalaman natin. Sabi ko nga, paka-amazing ni Michelle D dito sa competition na to. Ito yung masasabi mo na ang sarap supportahan kasi sobra-sobra talaga yung ginagawa niyang effort. Magaling yung styling, na pag-aralan nilang maigi kung ano yung mga galawan na gagawin nila, planado, sa madaling salita. Ito na talaga yung masasabi ko na Catriona Gray level, yung tipong pinagplanuhan ang lahat ng gagawin. So doon, happy ako doon at satisfied ako sa mga nakikita ko kay Michelle D. Mamaya nga, excited na naman ako makita ko ano naman na suot niya. Kasi wala siyang binibigay sa akin na disappointment moment. Kumbaga lahat ng makikita mo sa kanya, mapapawaw ka talaga. Kasi yung galawan niya,
very authentic. Yung mga damitan niya, lumalabas yung personality niya. Plus, nandoon na talagang lumilevel up talaga ang galawan ni Michelle D. And then, kapag nagtrabaho na sila, talagang hindi nagpapakabog. Nakita nyo ba yung posing? Grabe yung posing niya. Talagang pak! O, diba? Sabi ko nga sa'yo ang ganda ng katawan, ang ganda pumose, at marunong makipaglaro sa competition. So, ano pa mga hanapin natin kay Michelle D? So, destiny na lang talaga ang magsasabi na kung siya ang mananalo dito, at yun ay ipaubayan natin kay Lord. And then, of course, tuloy-tuloy pa rin ang botohan doon sa Force for Change. Sana po makaboto pa rin tayo. Ngayon, meron na siyang 200,600, mga ganun eh. So, sana po maiboto pa rin natin ng tuloy-tuloy. And then, of course, may hingiin pa ako sa inyo, syempre doon sa Miss Universe apps, huwag po ninyong kakalimutan iboto si Michelle D. Plus guys, please, nakikiusap ako. Sana makabisita kayo sa Instagram niya. Gawin natin 1 million followers yung Instagram ni Michelle D. So yun lang po, yun yung mga kahilingan ko. Kasi sumusuport na rin naman tayo araw-araw. So nag-aabang na rin tayo araw-araw. And then, itodo na natin. And then, of course, wag din natin kalimutan suportahan syempre si Ana Valencia na lumalaban ngayon sa Albania. Malakas din ang laban ng lola mo. So itong dalawang Pilipina ngayon na nagkukumpit sa international pageant, masasabi ko talaga na grabe ang galing ng Pilipina, ang galing ng Pinay, di ba? So nakita naman natin kung paano nag-prepare si Nicole Borromeo. So nakita naman natin siya kung paano siya mag-prepared, at pagdating sa entablado na ilaban naman niya ng bonggang-bongga. And then satisfied tayo sa nakita niya, na-amaze tayo sa galawan niya, at nakarating siya ng third runner-up. At yung third runner-up na narating niya, very happy tayo, di ba? So nakaka-proud kasi yung mga ganitong babae na talagang alam mong lumalaban, alam mong nag-prepare. And then, of course, naniniwala ako sa Ana Valencia, kaya niyang tumungtong sa dulo ng competition. Either Michelle D, naniniwala ako na kaya niya rin tumungtong sa dulo ng competition, at sana po supportahan natin sila ng todo-todo. Yun lang po yung kahilingan ko. At sana mailaban natin sila ng bonggang-bongga sa competition na to, di ba? So kung ano man yung support na kailangan natin ibigay po natin sa dalawang kandidata natin ng patas. And then of course, sana makasuporta tayo kay Michelle D sa kanya Instagram para umabot din siya ng 1 million followers. Kaya naman, di ba? So yun guys, syempre maraming salamat. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. And then guys, huwag nyo pong kakalimutan sana na i-click to ng like yung video ko. So syempre huwag nyo pong kakalimutan yun, na sana lahat ng nanood ay i-like lang po ninyo ang video ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day. See you sa live ko mamaya.